Magandang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang salaysay na susubok sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Samahan ninyo akong muli sa isa na namang kwentong mag-iiwan ng marka sa ating mga puso. Sabi nila, ang kasal daw ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang babae. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang pangakong panghabang buhay. Ngunit paano kung ang mismong araw na pinapangarap mo ay siya palang magiging simula ng pinakamadilim mong bangungot? Nakatayo si Silay Monteverde sa harap ng isang malaki at eleganteng salamin sa loob ng bridal suite ng Palazzo Alaya. Perpekto ang lahat. Ang kanyang puting bestida na may disenyong kumikinang sa bawat galaw. Ang kanyang buhok na maingat na inayos, ang palamuti sa buong silid na amoy sariwang bulaklak. Siya ang larawan ng isang masayang nobya. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, sa kailaliman ng kanyang mga mata, may isang aninong hindi maipaliwanag. Isang malamig na kaba ang gumagapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na pilit niyang isinasantabi sa buong araw. Ito ang araw ng kanyang kasal kay Hucluban de la Roca, ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Dapat ay masaya siya, dapat ay nag-uumapaw ang kanyang puso sa galak. Pero bakit tila may isang maliit na tinig sa kanyang isipan na nagsasabing may mali? Huminga siya ng malalim at sinubukang pakalmahin ang sarili. Guni-guni mo lang yan, Silay. Bulong niya sa sariling refleksyon. Pagod ka lang. Bilang isang event planner, sanay siya sa stress, ngunit iba ito. Hindi ito ang karaniwang kaba bago ang isang malaking okasyon. Ito ay isang babala. Pagbaba niya sa engrandeng bulwagan, sinalubong siya ng masigabong palakpakan. Ang bawat sulok ng Palazzo Alaya ay puno ng mga taong nakangiti. Nagbubulungan tungkol sa kung gaano sila kabagay ni Hucluban. Ngumiti siya pabalik, isang ngiting pinraktisado at walang buhay. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang bagong asawa. At doon niya nakita, nakatayo si Hucluban malapit sa isang sulok, kausap ang ilang bisita. Ngunit ang atensyon nito ay nasa isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng matangkad, balingkinitan, at may mga matang tila may itinatagong apoy. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. Ngunit sapat na yon. Hindi iyon isang simpleng sulyap. Mayroon itong bigat, isang lihim na kasunduan na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Silay. Ang maliit na tinig sa kanyang isipan ay nagsimulang sumigaw. Maya-maya pa, dumaan ang babae sa kanyang harapan. Bahagya itong huminto. Isang mapanuyang maniyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. "Congratulations, bride!" bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Kakailanganin mo ang swerte. At tulad ng isang ahas, mabilis itong nawala sa gitna ng mga tao. Sino siya? Paano siya nakapasok dito? Ang kaba sa dibdib ni Silay ay naging isang buong puwersang takot. Sinundan niya ng tingin si Hucluban na ngayon ay naglalakad patungo sa presidential table kung saan naroon ang kanilang mga wine glass para sa tradisyonal na brindis. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang bawat galaw nito. Lumingon si Hucluban sa kaliwat kanan, tila tinitiyak na walang nakatingin. Mula sa bulsa ng kanyang Amerikana, may dinukot siyang isang maliit na papel na nakatupi. Mabilis niya itong binuksan at ibinuhos ang isang maputing pulbos sa isa sa mga kopa, ang kopa na nakalaan para sa kanya. Huminto ang mundo ni Silay. Ang ingay ng musika, ang tawanan ng mga bisita, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso. Ito na. Ang babalang kanina pa niya nararamdaman. Ang lalaking pinakasalan niya ilang oras lang ang nakalipas ay may balak na lasunin siya sa mismong araw ng kanilang kasal.
Ngunit ang takot na yon ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas malakas. Determinasyon. Hindi siya papayag na mamatay. Hindi sa gabing ito. Isang pagkakataon ang nagbukas. May isang bisitang lumapit kay Hukluban at tinapik ito sa balikat. Pansamantalang nakuha ang atensyon nito. Ito na ang kanyang hudyat. Sa bawat hakbang na tila normal, sa bawat ngiting ipinapakita niya sa mga bumabati, ang isip ni Silay ay gumagana ng mabilis. Gamit ang kanyang karanasan bilang event planner, alam niya kung paano kumilos sa gitna ng kaguluhan nang hindi napapansin. Pagdating niya sa mesa, walang pag-aalinlangan. Sa isang galaw na kasing bilis at kasing kinis ng hangin, pinagpalit niya ang 2 kopa ng alak. Ang kopang may lason na para sa kanya ay nasa pwesto na ngayon ni Hukluban. Bumalik si Hukluban sa mesa, isang malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Isang nandangiti na ngayon ay nakikita ni Silay bilang maskara ng isang demonyo. Hindi nito napansin ang pagpapalit. Itinaas nito ang kopang may lason. Isang brindis. Sigaw ni Hukluban at tumahimik ang lahat. Para sa aking magandang asawa at para sa ating pag-ibig na walang hanggan. Itinaas ni Silay ang kanyang kopa. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mga mata ni Hukluban. Nakita niya ang pananabik doon, ang kasakiman, ang tagumpay. Para sa ating pag-ibig, sagot ni Silay, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng bakal. Ininom ni Hukluban ang alak, isang lagok. Lahat. Pagkatapos ay ngumiti ito sa kanya, isang nangiting puno ng kasamaan. Ngunit ang nangiting iyon ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng pagkalito, pagkatapos ay ng sakit. Napahawak ito sa kanyang lalamunan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkatanto at sindak. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tanging ungol lang ang lumabas sa kanyang bibig. Napaatras siya, nabangga ang mesa, at sa harap ng daan-daang bisitang sumisigaw sa gulat. Bumagsak si Hukluban sa sahig, nangingisay at bumubula ang bibig. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Silay, hawak pa rin ang kanyang kopa. At sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang mga pinto ng bulwagan. Pumasok ang mga pulis, ang kanilang mga boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, mas malakas pa sa mga sigawan ng mga tao. Walang gagalaw. Pulis ito. Ang bulwagan ng Palatso Alaya, na kanina lang ay puno ng musika at tawanan, ay naging isang eksena ng krimen. Nagkalat ang mga basag na kopita sa sahig. Ang mga paramedic ay mabilis na inilagay si Hukluban sa isang stretcher. Ang kanyang katawan ay wala ng malay. Ang mga bisita ay nagkakagulo, nag-iiyakan, at nagtatanong. Ngunit si Silay Monteverde ay nanatiling nakatayo sa gitna ng lahat, parang isang estatwa sa gitna ng bagyo. Nanigas sa kanyang kinatatayuan. Isang pulis ang marahang lumapit sa kanya. "Ma'am, kailangan po namin kayong dalhin sa isang pribadong silid para makuha ang inyong salaysay." Tumangulang si Silay. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Hinayaan niya ang sarili na akayin palayo sa kaguluhan. Bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang magandang bestida ay tila isang tanikalang bakal na humihila sa kanya pababa. Ang dating sagisag ng pangarap ay naging simbolo ng kataksilan at kamatayan. Dinala siya sa bridal suite, ang mismong silid kung saan ilang oras lang ang nakalipas ay pinangarap niya ang kanyang kinabukasan. Umupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Nananatili siyang tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang punto sa dingding na tanging siya lang ang nakakakita. Ang isip niya ay blangko, isang mekanismo ng depensa laban sa sakit na nagbabantang durugin siya. 2 investigador ang pumasok sa silid, isang mas matanda at isang mas bata. Sila ay nagpakilala, ngunit ang kanilang mga pangalan ay dumaan lang sa kanyang tainga. Mrs. De La Roca, panimula ng mas matandang investigador,
bago mabilis na itinuwid ang sarili. Miss Monteverde, maaari niyo po bang ikwento ang eksaktong nangyari? Huminga ng malalim si Silay, pinipilit na hanapin ang kanyang boses. Si Hukluban, ang asawa ko. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay kalmado at walang emosyon na ikinagulat ng dalawang pulis. Nakita ko siyang naglagay ng pulbos sa aking kopa. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, pinagpalit ko ang mga ito. Simple, direkta, walang luha. Nagkatinginan ang dalawang investigador. Ang katahimikan ni Silay ay hindi karaniwan. Hindi ito ang reaksyon ng isang bagong kasal na asawa na muntik ng mapatay. Paano ninyo nalaman na lason niyon? Mayroon ba siyang sinabi? Mayroon bang nagbanta sa inyo? Tanong ng mas batang pulis. Umiling si Silay. Wala. Naramdaman ko lang. Sa halip na magpaliwanag pa, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay patungo sa kanyang buhok. Mula sa kanyang magarbong ayos, maingat niyang hinugot ang isang kumikinang na hairpin. Isang palamuting may maliit na diamante sa dulo. Inabot niya ito sa kanila. Hindi ko lang naramdaman. Sabi niya sa wakas, isang bahid ng determinasyon ang maririnig sa kanyang boses. Inirecord ko. Kinuha ng investigador ang hairpin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha nang makita ang maliit na recording device na nakatago sa disenyo nito. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ina, si Aling Dalangin, at ang kanilang kasambahay na si Manang Ginhawa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at takot. "Silay! Anak ko!" Sigaw ni Aling Dalangin. Tumakbo palapit at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Sumunod si Manang Ginhawa, ang kanyang mga mata ay luhaan. At sa yakap ng 2 taong pinagkakatiwalaan niya sa buong mundo, ang pader na itinayo ni Silay sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang katatagan na ipinakita niya sa harap ng mga pulis ay nawala. Napalitan ng bigat ng katotohanan. Muntik na siyang mamatay. Ang lalaking minahal niya ay sinubukang patayin siya. "Nandito lang kami, anak." Umiiyak na bulong ng kanyang ina. "Nandito lang kami." Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit muli ang mas matandang investigador. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. "Miss Monteverde, may isa pa po kaming impormasyon. Ang babaeng kasama ni Mr. De La Roca, isang Sawa Alvarez, ay nawawala. Hindi namin siya mahanap sa buong gusali. Nag-issue na kami ng utos para hanapin siya." Sawa. Iyon pala ang pangalan ng ahas. Isang malamig na takot ang muling gumapang kay Silay. Ang babae ay nakatakas. Ang isang bahagi ng bangungot ay malaya pa. Tumingin ang investigador sa kanyang mga papeles. Ang kanyang mukha ay seryoso. "May isa pa pong bagay, ma'am. At ito po ay mahalaga." Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Tinitingnan si Silay ng diretso sa mata. "Habang isinasagawa ang aming paunang pagsisiyasat, natuklasan namin na mayroong isang malaking life insurance policy na nakapangalan sa inyo, na kinuha 3 buwan na ang nakalipas. Ang halaga ay sapat na para mabura ang anumang utang at magsimula ng bagong buhay. At ang nag-iisang benepisyaryo ay si Hukluban De La Roca. Sa isang maliit at tahimik na opisina sa isang lumang gusali sa Maynila, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng electric fan at ang paminsan-minsang pag-type sa keyboard. Ang hangin ay amoy matapang na kape at lumang papel. Dito nagtatrabaho si Bantayan Yan Alonzo, isang pribadong investigador na mas kilala sa kanyang talas ng isip kaysa sa kanyang mga salita. Sa pader sa likod ng kanyang mesa, may isang malaking corkboard. Puno ito ng mga ginupit na balita mula sa dyaryo, mga litrato, at mga sinulid na nagkokonekta sa mga ito. Sa gitna ng lahat, naroon ang larawan ni Silay Monteverde sa kanyang bestida, isang larawang kinuha
bago maganap ang trahedya kung saan ang kanyang nangiti ay hindi pa nababahiran ng sakit. Kasal na nauwi sa lagim, sabi ng isang headline. Nobya, tinangkang lasunin ng sariling asawa. Sigaw naman ng isa pa. Para sa karamihan, simple lang ang kwento. Isang asawang gahaman na sinubukang patayin ang kanyang mayaman na asawa para sa insurance. Ngunit para kay Bantayan, merong kulang. May isang piraso ng puzzle na hindi umaangkop. Ang kalmadong reaksyon ni Silay, ang pagkakaroon niya ng recording device. Hindi ito kilos ng isang ordinaryong biktima. Ito ay kilos ng isang taong naghanda. Pinagmasdan niya ang larawan ni Silay. Mayroong lungkot sa mga mata nito, isang anino na hindi nabura kahit ng pinakamaliwanag ng ngiti. Ang aninong yon ay pamilyar sa kanya. Naalala niya ang isa pa niyang kliyente. Maraming taon na ang nakalipas. Isang babaeng puno rin ng takot na hindi niya nagawang iligtas. Isang alaala ang mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Ang huling pag-uusap nila, ang pangakong binitiwan niya na hindi niya natupad. Napakuyom siya ng kamao. Hindi na mauulit yon. Dahil dito, kahit walang kumukuha sa kanyang serbisyo, nagpasya siyang imbestigahan ang kaso sa sarili niyang paraan. Ang una niyang pinuntahan ay ang ospital ng kulungan kung saan ginagamot si Hukluban. Nakahiga ito sa kama, may posas sa isang kamay na nakakabit sa rehas. Malayo sa imahe ng isang makisig na nobyo, si Hukluban ngayon ay mukhang desperado at puno ng galit. Anong kailangan mo? Bungad nito kay Bantayan. Ang boses ay magaspang. Gusto ko lang malaman ang panig mo ng kwento, sagot ni Bantayan. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Hukluban. Panig ko? Biktima ako dito. Biktima ako ng isang mangkukulam. Ginayuma ako ni Silay at pagkatapos ay sinubukan niyang palabasin na ako ang masama. Ang babaeng yon ay isang ahas, isang demonyo na nagtatago sa likod ng mukha ng isang anghel. Walang sinabi si Bantayan. Hinayaan niya lang itong magsalita, magwala, at isumpa si Silay. Sa likod ng lahat ng galit, nakita ni Bantayan ang tunay na emosyon. Takot. Hindi ito takot ng isang inosenteng tao na nai-frame up. Ito ay takot ng isang taong nahuli. Sunod niyang pinuntahan ang isang matalik na kaibigan ni Silay noong kolehiyo. Sa isang maliit na coffee shop, ikinuwento nito ang nakaraan ni Silay. Hindi laging ganyan katatag si Silay, sabi ng kaibigan, habang hinahalo ang kanyang kape. Noong college kami, may minahal siyang lalaki. Binigay niya ang lahat, pero niloko lang siya. Ginamit at iniwan. Dinurog siya noon, Bantayan. Akala namin hindi na siya makakabangon. Pero mali kami. Ginamit niya ang sakit na yon para maging mas matalino, mas maingat. Siguro, iyon ang nagligtas sa kanya ngayon. Doon nagsimulang maging malinaw ang lahat para kay Bantayan. Ang sugat ng nakaraan ang naging kalasag ni Silay sa kasalukuyan. Ang huling piraso ng puzzle para sa araw na yon ay nagmula sa isang impormante sa madilim na mundo ng sugalan. Sa isang maingay na eskinita, isang sobre ang iniabot kay Bantayan. Sa loob nito ay mga dokumento na nagpapatunay sa isang bagay na mas malaki pa sa insurance. Si Hukluban de la Roca ay baon sa utang. Hindi lang basta utang, milyon-milyon. At hindi sa bangko, kundi sa isang kilabot na sindikato na hindi nagdadalawang isip na pumatay para maningil. Gabi na nang bumalik si Bantayan sa kanyang opisina. Idinagdag niya ang mga bagong impormasyon sa kanyang board. Ang insurance ay hindi lang para sa magarbong buhay kasama si Sawa. Iyon ay pambayad utang, pambayad para sa kanyang buhay. Si Hukluban ay isang daga na naipit sa isang patibong at handa siyang gawin ang lahat para makatakas. Habang tinititigan niya ang magulo, ngunit unti-unting nabubuong larawan ng kaso, biglang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero.
Sinagot niya ito. Sino to? Katahimikan sa kabilang linya, bago isang boses na binago ng teknolohiya ang sumagot. Hindi mo ako kilala, pero may alam ako. Ano ang alam mo? Tanong ni Bantayan. Agad na inilagay sa speaker ang tawag at sinubukang itrace ito. Ang tangkang pagpatay kay Silay Monteverde. Hindi lang iyan tungkol sa pera sa insurance, mas malalim ang dahilan. Kung gusto mo ng totoong kwento, alamin mo ang tungkol sa kamatayan ng paru-paro. Napakunot ang noo ni Bantayan. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi iyon aksidente. At biglang naputol ang linya. Lumipas ang ilang araw mula sa gabing iyon sa Palatso Alaya. Ang bahay na dati ay pugad ng masasayang alaala ay naging isang kulungan para kay Silay. Sinubukan niyang ibalik ang lahat sa normal. Nagpapasalamat siya sa presensya ng kanyang ina at ni Manang Ginhawa na hindi siya iniiwan kahit isang saglit. Ngunit kahit sa loob ng sarili niyang tahanan, hindi siya mapakali. Ang bawat anino sa gabi ay tila isang banta. Ang bawat tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Isang umaga, sa pagtatangkang bumalik sa kanyang trabaho, binuksan niya ang pinto para kunin ang dyaryo. Ngunit isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa kanyang paanan, sa ibabaw ng doormat, may isang maliit na manikang sira-sira. Ang bestida nito ay punit, isa sa mga mata nitong butones ay tanggal, at may isang maliit na papel na nakatusok sa dibdib nito gamit ang isang karayom. Napaatras si Silay, napahawak sa kanyang bibig. Nanginginig niyang dinampot ang papel. Ang sulat na tila ginawa sa pagmamadali ay may iisang mensahe. May utang ka sa amin. Ang hangin ay biglang naging napakalamig. Hindi ito galing kay Hukluban. Iba ito. Mas madilim. Mas mapanganib. Ito ang mga taong pinagkakautangan niya. At ngayon, naniniwala silang siya ang dapat magbayad. Sa kabila ng takot, pinilit ni Silay na ituloy ang araw niya. Mayroon siyang kliyenteng kailangang kausapin. Isang kasal na kailangan niyang planuhin. Kailangan niyang patunayan sa sarili na hindi siya magagapi ng takot. Habang nagmamaneho sa kahabaan ng EDSA, pilit niyang itinuon ang atensyon sa daan. Ngunit sa kanyang rearview mirror, may isang itim na kotse na kanina pa, tila nakasunod sa kanya. Binilisan niya ang takbo, lumipat ng linya, ngunit ang itim na kotse ay nakabuntot pa rin. Hindi masyadong malapit, hindi rin masyadong malayo. Isang tahimik na anino na nagpapaalala sa kanya na siya ay binabantayan. Lumiko siya sa isang masikip na kalye, isang daan na hindi niya karaniwang dinadaanan. Sumunod pa rin ito. Doon, kinumpirma niya ang kanyang hinala. Hindi ito nagkataon lang. Nakarating siya sa kanyang meeting na nanginginig ang mga kamay at nanlalamig ang pawis. Hindi niya magawang mag-focus. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang manika at ang itim na kotse. Pagkatapos ng meeting, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi niya ito kayang harapin ng mag-isa. Ang pangalang Bantayan Alonzo ay nakuha niya mula sa isa sa mga investigador na humawak ng kanyang kaso, binanggit bilang isang freelancer na mas magaling pa sa pulis. Ang opisina nito ay nasa isang lumang gusali, isang lugar na tila hindi na inabot ng pagbabago. Huminto si Silay sa tapat ng pinto, nag-aalinlangan. Ngunit ang alaala ng mga mata ni Sawa at ang banta ng sindikato ang nagtulak sa kanya na kumatok. Isang matigas na boses ang nagsabing, "Pasok." Ang loob ng opisina ay simple at walang palamuti, maliban sa isang malaking corkboard na puno ng mga clippings tungkol sa kanyang kaso. Nakaupo sa likod ng mesa ang isang lalaking may seryosong mukha at mga matang tila kayang basahin ang iyong kaluluwa. Ito si Bantayan. "Miss Monteverde," sabi nito. Hindi man lang nagulat na makita siya. "Inaasahan ko na ang pagdating mo." Umupo si Silay sa silyang nasa harap niya. Inilahad niya ang lahat.
ang manika, ang nakasulat sa papel, ang itim na kotse. Sa buong pagkukwento niya, si Bantayan ay nakikinig lang, walang imik. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Nang matapos si Silay, tumayo si Bantayan at lumapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang mga taong ito, hindi sila nagbibiro, Miss Monteverde. Ang utang ni Hukluban ay utang ng dugo. At sa mata nila, ikaw ang kabayaran. Kaya ako narito, sagot ni Silay. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Kailangan ko ng tulong. Hindi ko alam kung sino ang pagkakatiwalaan ko. Humarap si Bantayan sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Silay ang isang bagay sa mga mata nito. Hindi awa, kundi isang uri ng pag-unawa. Isang pag-unawa na nagmumula sa isang taong nakakita na rin ng kadiliman. Tatanggapin ko ang kaso mo, sabi nito sa wakas. Pero may mga kondisyon. Mula ngayon, susundin mo lahat ng sasabihin ko. Walang tanong-tanong. Maglalagay ako ng security system sa bahay mo. Sisiyasatin ko ang sasakyan mo araw-araw. At hindi ka aalis ng bahay nang hindi ako kasama. Para siyang isang general na nagbibigay ng utos. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam si Silay ng isang pamilyar na kapanatagan. Sa lahat ng kaguluhan, narito ang isang taong may plano. Isang taong kayang magbigay ng kaayusan. Tumango siya. Pumapayag ako. Kinagabihan, habang inaayos ng mga tauhan ni Bantayan ang mga CCTV camera sa paligid ng kanyang bahay, sinubukan ni Silay na pakalmahin ang sarili. Mayroon na siyang kakampi. Mayroon nang nagbabantay. Ngunit habang nakaupo siya sa sala, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ay isang litrato. Isang litrato ni Sawa Alvarez. Nakatali sa isang upuan, may buusal sa bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong takot. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe na nagpayanig sa buong pagkatao niya. Ikaw na ang susunod. Ang amoy ng kalawang at maruming tubig, ang unang gumising sa diwa ni Sawa Alvarez. Nakatali siya sa isang upuang bakal sa gitna ng isang abandonadong bodega. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilyang hubad na nakabitin sa itaas. Nagbibigay liwanag sa mga mukha ng tatlong lalaking nakapalibot sa kanya. Mga mukhang hindi mo gugustuhing makita sa isang madilim na eskinita. Nasaan ang pera, Sawa? Tanong ng lalaking nasa gitna. Ang leader marahil. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. Nasaan ang bayad ni Hukluban? Ang takot ay parang lason na gumagapang sa kanyang mga ugat. Ngunit alam ni Sawa na ang pagpapakita ng kahinaan ay katumbas ng kamatayan. Ang kanyang utak, na sanay sa panlilinlang at pagmamanipula, ay gumana ng mabilis, naghahanap ng kahit anong butas para makatakas. Wala sa akin, sagot niya. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Ang plano ay kunin ang pera mula sa insurance ni Silay. Pumalpak si Hukluban. Bobo siya. Pumapalpak din kami sa pagtitiwala sa mga bobo, sabi ng leader, habang nilalaro ang isang balisong. At ang kabayaran sa pagkakamali ay laging mahal. Alam ni Sawa na kailangan niya ng alas. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa perang nawala. Isang bagay na magliligtas sa kanyang buhay. At naalala niya ang isang pag-uusap nila ni Hukluban. Isang sikretong sinabi nito sa kanya sa isang gabi ng kalasingan. Hindi niyo alam ang lahat, sabi ni Sawa. Dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin. Hinahayaan ang isang mapanuksong na ngiti na gumuhit sa kanyang mga labi. May iba pang plano si Hukluban. Isang planong hindi niya sinabi sa inyo. Plano niyang takasan kayo. Natigilan ang leader. Magsalita ka. Mayroon siyang tinatagong pera.
Pera mula sa isang lumang transaksyon na hindi niya idineklara sa inyo. Nakatago sa isang safety deposit box sa ilalim ng ibang pangalan. Plano niyang gamitin iyon para tumakas pagkatapos makuha ang insurance. Plano niya kayong takbuhan. Ibinigay niya ang pangalan ng bangko at ang pekeng pangalan na ginamit ni Hukluban. Isang kasinungalingan na hinaluan ng katotohanan. Mayroon ngang safety deposit box, ngunit kakarampot lang ang laman. Ngunit sapat na yon para magtanim ng duda. Nag-isip ang leader. Nakita ni Sawa ang kislap ng kasakiman sa mga mata nito. Mas mainam na habulin ng isang posibleng yaman kaysa pumatay ng isang babaeng wala ng pakinabang. Pakawalan niyo ako, pagpapatuloy ni Sawa. At tutulungan ko kayong idiin si Hukluban. Ako ang magiging saksi. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan habang buhay para hindi na niya kayo guluhin pa. Ilang araw ang lumipas, natagpuan si Sawa ng mga pulis sa isang motel. Mukhang pagod at takot. Isang perpektong pagganap. Agad siyang humingi ng abogado at ng pagkakataong makipag-usap sa taga-usig. Sa isang maliit at saradong silid. Kaharap ang kanyang abogado at ang piskal, inilabas ni Sawa ang lahat ng kanyang galing sa pag-arte. Humagulgol siya, ang kanyang mga luha ay tila walang katapusan. Biktima lang din po ako, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Minahal ko lang po si Hukluban. Bulag ako sa pag-ibig. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa plano, pero tinakot niya ako. Sinabi niyang papatayin niya ako at ang pamilya ko kung hindi ako susunod. Wala po akong nagawa kundi sumunod sa kanya. Ikinuwento niya ang isang bersyon ng katotohanan na pabor sa kanya. Inamin niya na alam niya ang tungkol sa lason, ngunit iginiit niyang si Hukluban ang nagplano at nag-isip ng lahat. Siya ay isang kasangkapan lamang, isang babaeng takot para sa kanyang buhay. Ang kanyang pagganap ay walang kupas, sapat para makuha ang simpatya ng piskal na uhaw sa isang matibay na testigo. Ang alok ay inilatag, puno ng kooperasyon bilang state witness kapalit ng immunity at pagpasok sa Witness Protection Program. Tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Nang ilipat siya sa isang safe house, isang simpleng apartment sa isang lugar na hindi niya alam, nakaramdam si Sawa ng matamis na tagumpay. Natalo niya silang lahat. Si Hukluban ay mabubulok sa kulungan. Ang sindikato ay nakuha na ang gusto nila sa safety deposit box. At si Silay, bahala na ang sindikato sa kanya. Siya naman ay malaya at ligtas. Humiga siya sa kama, isang ngiting mapagwagi sa kanyang mga labi. Sa wakas, tapos na ang lahat. Nanalo siya sa laro. Kinabukasan, isang pulis na nagbabantay sa kanya ang nagdala ng kanyang almusal. Isang batang pulis na may magandang ngiti. "Kape po, Ma'am Sawa," sabi nito. "Salamat," sagot niya. Habang inaabot nito ang tasa, bahagyang umangat ang manggas ng kanyang uniforme at doon, sa pulsuhan ng pulis, nakita ito ni Sawa isang maliit na tattoo. Isang itim na alakdan na nakabaluktot ang buntot. Ang parehong tattoo na nakita niya sa braso ng leader ng sindikato sa madilim na bodega. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Sawa. Ang namang ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Tumingin siya sa mga mata ng pulis at ang magandang ngiti nito ay tila isang ngangisi na ngayon. Hindi siya ligtas. Hindi ito proteksyon. Ito ay isang mas magandang hawla. Ang ahas ay nahulog sa isang patibong na hindi niya nakita. Isang patibong na mas malaki at mas nakamamatay. Ang litrato ni Sawa ay parang isang multo na sumunod kay Silay hanggang sa kanyang pagtulog. Sa isang panaginip, bumalik siya sa Palatso Alaya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ang mga bisita, wala ang musika. Tanging siya at si Hukluban lang ang naroon, nakatayo sa gitna ng walang laman na bulwagan. Nakangiti ito sa kanya, ang parehong nangiti na minahal niya noon.
Ngunit nang iangat nito ang kopa para sa isang brindis, ang laman nito ay hindi alak, kundi mga ahas na gumagapang palabas. Para sa atin, sabi ni Hukluban, habang ang mga ahas ay nagsisimulang gumapang sa kanyang mga braso. Napabalikwas ng bangon si Silay, habol ang kanyang hininga, ang kanyang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Pawis na pawis siya at nanginginig. Anak, ayos ka lang? Si Manang Ginhawa ay agad na nasa tabi niya, may hawak na isang basong tubig. Sa mahinang ilaw mula sa lampara, nakita ni Silay ang purong pag-aalala sa mukha ng matanda. Kinuha niya ang tubig at ininom ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Masamang panaginip lang po, sabi niya. Kahit na alam niyang higit pa roon ang ibig sabihin nito. Ito ay ang takot na nag-ugat na sa kanyang kaluluwa. Hindi ito ang unang bangungot. Sa mga nakaraang gabi, hindi lang si Hukluban ang bumabagabag sa kanya. Minsan, bumabalik ang mukha ng kanyang unang pag-ibig. Ang lalaking nagwasak ng kanyang tiwala. Maraming taon na ang nakalipas. Ang sakit ng dalawang pagkakanulo ay nagsasama. Lumilikha ng isang hiridang hindi niya alam kung paano paghihilumin. Kinaumagahan, dumating si Bantayan para sa kanyang karaniwang security check. Agad niyang napansin ang pamumugto ng mga mata ni Silay at ang pilit nitong ngiti. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Tanong nito. Ang boses ay direkta at walang paligoy. Sinubukan ni Silay na magsinungaling. Ayos lang ako. Medyo pagod lang. Ngunit tinitigan lang siya ni Bantayan. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat ng kanyang itinatago. Sa ilalim ng titig na yon, gumuho ang lahat ng kanyang depensa. Bigla na lang, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos. Hindi ko na kaya, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Bakit? Bakit parang laging ako ang pinipiling lokohin? Nagmahal lang naman ako. Nagtiwala. Mali ba yon? Ang tanong ay hindi para kay Bantayan, kundi para sa sansinukob. Hindi nagsalita si Bantayan. Hinayaan niya lang si Silay na ilabas ang lahat ng sakit. Nang bahagya na itong kumalma, marahan siyang nagsalita. Magbihis ka. May pupuntahan tayo. Dinala siya ni Bantayan sa isang tahimik na parke na matatagpuan sa isang mataas na lugar, tanawang buong syudad. Umupo sila sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno. Hinahayaang hipan ng malamig na hangin ang kanilang mga mukha. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon at ang malayong ugong ng syudad sa ibaba. Ang katahimikan ay hindi nakakailang. Sa halip, ito ay nakakapakalma. Natatakot akong magtiwala ulit, pag-amin ni Silay sa mahinang boses. Paano kung sa susunod, hindi ko na makita ang babala? Paano kung huli na ang lahat? Tumingin si Bantayan sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa nakaraan. Alam mo ba kung bakit ako naging pribadong imbestigador? Tanong niya na ikinagulat ni Silay. Umiling siya. Dati akong pulis. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. May hinawakan akong kaso. Isang babae, binubugbog ng asawa. Paulit-ulit siyang humihingi ng tulong pero laging binabawi ang reklamo. Sabi niya, mahal daw niya. Sabi niya, magbabago pa raw. Isang araw, naniwala ako sa kanya. Sinabi kong bigyan niya ng huling pagkakataon. Kinabukasan, natagpuan na lang siyang patay. Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Iniwan ko ang serbisyo pagkatapos noon, sabi ni Bantayan. Isinumpa ko sa sarili ko na hindi na ako muling magkukulang, na hindi ko nahahayaang may isa pang biktima na hindi ko maprotektahan dahil sa maling paniniwala sa pag-ibig. Sa unang pagkakataon, nakita ni Silay ang isang bagay na iba sa mga mata ni Bantayan. Isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Isang bakas ng sarili nitong sakit. Isang bigat na daladala nito. Naintindihan niya na ang pagiging seryoso at malamig nito
ay hindi dahil sa kawalan ng pakiramdam, kundi dahil sa labis na pagnanais na protektahan ng iba. Hindi na sila simpleng kliyente at investigador. Sila ay 2 taong nasugatan ng mundo sa magkaibang paraan. Isang mahinang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Silay, ang unang totoong nangiti niya sa loob ng maraming araw. "Salamat," bulong niya. Tumangulang si Bantayan. Sa sandaling iyon, isang koneksyon ang nabuo. Isang koneksyon na hindi nangangailangan ng maraming salita. Isang pag-asa ang sumibol sa puso ni Silay. Biglang tumunog ang telepono ni Bantayan. Agad na bumalik ang kanyang profesional na anyo. Sinagot niya ang tawag. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakikinig. "Ano? Sigurado ka ba? Ipadala mo sa akin ang report ngayon din." Pagkababa niya ng telepono, humarap siya kay Silay. Ang kaninang bahagyang pag-unawa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang madilim na realisasyon. "Silay," sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at seryoso. "Nakuha ko na ang resulta ng investigasyon ko sa sinabi ng impormante ko." "Ano iyon?" tanong ni Silay. "Ang kamatayan ng paru-paro. Hindi iyan isang kasabihan," sabi ni Bantayan. "Pangalan iyan ng isang malaking real estate project. Isang proyektong itatayo sana sa lupain na pag-aari ng pamilya ninyo. Ang lupain na paulit-ulit na tinanggihang ibenta ng tatay mo bago siya namatay sa isang aksidente sa kotse." Ang mga salitang yon ay tumama kay Silay na parang isang malakas na sampal. Ngunit para kay Bantayan Alonzo, ito ang huling piraso na bumuo sa isang mas malaki at mas nakakatakot na larawan. Bumalik sila sa kanyang opisina sa gitna ng katahimikan. Ang bawat isa ay abala sa sarili nilang mga iniisip. Para kay Silay, ang aksidente ng kanyang ama ay ang pinakamasakit na pangyayari sa kanyang buhay bago ang lahat ng ito. Isang gabing umuulan, isang madulas na kalsada, isang truck na nawalan ng preno. Iyon ang opisyal na ulat. Ngayon, ang lumang sugat na yon ay muling bumubukas at mayroon ng laso ng pagdududa. Para kay Bantayan, ang kanyang corkboard ay hindi na lamang isang koleksyon ng mga katotohanan. Ito ay naging isang mapa ng isang malawak na konspirasyon. Isang ilaw ang nanatiling bukas sa kanyang opisina hanggang hating gabi. Kinuha niya ang lahat ng ebidensya na kanyang nakalap. Ang napakalaking utang ni Hukluban sa sindikato, ang life insurance policy ni Silay, ang nawawalang si Sawa Alvarez, at ngayon, ang proyektong kamatayan ng paru-paro at ang kahina-hinalang pagkamatay ng ama ni Silay. Inilatag niya ang mga ito. Ang mga sinulid na nagkokonekta sa bawat larawan ay nagsimulang magbago ng direksyon. Ang utang ni Hukluban, hindi kaya sinadya ito? Paano kung may isang taong sadyang nagtulak sa kanya sa pagkakalubog? Para kapag desperado na siya, madali na siyang gamitin. Ang sindikato, na kilala sa kanilang kalupitan, ay madaling maging kasangkapan para sa isang taong may sapat na pera at impluensya, ang life insurance. Ito ang perpektong pain, ang pinakamadaling motibo na titingnan ng pulisya. Isang panakip sa mas malalim na dahilan. Kung namatay si Silay at si Hukluban ay nakulong o napatay, kanino mapupunta ang lahat ng ari-arian ng mga Monteverde kasama na ang lupain? Ang lupain, iyon ang sentro ng lahat, ang kamatayan ng paru-paro. Kinuha ni Bantayan ang isang lumang folder. Mga papeles ng negosyo ng ama ni Silay. Nagsimula siyang magsaliksik sa mga kumpanyang sangkot sa proyektong yon. Naghahanap ng kahit anong koneksyon at doon niya ito natagpuan. Isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas. Isang pangalan na konektado sa developer ng proyekto, sa bangko na nagpapautang, at ang pinakanakakagulat sa lahat, sa isang charity event kung saan ang ama ni Silay ay isa sa mga pangunahing donor, Raja Soliman Silang. Isang bilyonaryo, isang pilantropo,
isang taong itinuturing na haligi ng lipunan at isang matalik na kaibigan at business partner ng pamilya Monteverde. Naalala ni Bantayan ang mga sinabi ni Silay noon. Si Raja, ang isa sa mga unang nag-alok ng tulong pagkatapos mamatay ang kanyang ama. Si Raja ang tumulong sa kanya na ayusin ang mga papeles ng mana. Si Raja, na may ngiti ng isang mapagkakatiwalaang tito, ay palaging nariyan, nag-aalok ng suporta. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Bantayan. Ang anino ay hindi isang estranghero. Ito ay isang taong kilala nila, pinagkakatiwalaan at hinahangaan. Tumawag siya sa isang luma niyang kontak sa loob ng Anti-Money Laundering Council. "Kailangan ko ng pabor," sabi niya. Lahat ng transaksyon na may kinalaman kay Raja Soliman Silang at sa kasino kung saan laging nagsusugal si Hukluban de la Roca, kahit ang pinakamaliit. Habang naghihintay, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang testigo sa aksidente ng ama ni Silay, isang driver ng truck na nanumpa na nawalan siya ng preno. Mabilis niyang hinanap ang pangalan nito sa database. Ang lalaki ay nanalo sa loto 1 buwan pagkatapos ng aksidente. "Napakaswerte," sabi ng mga ulat noon. Ngunit alam ni Bantayan na sa mundong ito, walang swerte, mayroon lamang bayad. Nang dumating ang email mula sa kanyang kontak, kinumpirma nito ang lahat ng kanyang hinala. May mga regular na paglilipat ng malalaking halaga ng pera mula sa isang subsidiary company ni Raja patungo sa isang account na konektado sa kasino. Isang account na ginagamit para magpahiram sa mga high roller na tulad ni Hukluban. Ang plano ay naging malinaw na parang kristal. 1. Itulak si Hukluban sa utang. Ialok ang solusyon, pakasalan si Silay, kumuha ng insurance at patayin siya. 3. Gamitin ang insurance bilang takip-buta spot kapag wala na si Silay. Bilang mapagkakatiwalaang kaibigan ng pamilya, si Raja na ang gagawa ng paraan para makuha ang lupain mula sa nag-iisa at nagdadalamhating ina ni Silay. Si Hukluban ay hindi ang mastermind. Isa lang siyang desperadong tuta sa isang mas malaking laro ng chess. At si Silay ang sakripisyo. Agad na kinuha ni Bantayan ang kanyang telepono. Kailangan niyang babalaan si Silay. Kailangan niyang sabihin sa kanya na ang halimaw ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. Nagring ang telepono ni Silay. 1 beses, 2. Walang sagot. Nag-aalala, binuksan niya ang tracking app na palihim niyang ininstall sa telepono ni Silay para sa seguridad nito. Ang GPS signal ay nagmumula sa isang pamilyar na lokasyon, isang Grand Hotel sa Makati. Agad na kinabahan si Bantayan. Nag-zoom in siya sa pangalan ng event na nagaganap doon. Silang Foundation Annual Charity Gala. Isang event na inorganisa mismo ni Raja Soliman Silang. At si Silay ay nasa loob. Ang grand ballroom ng hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang mga panauhin na nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit ay nagpapalitan ng mga pekeng ngiti at papuri. Para sa lahat, ito ay isang gabi ng pagkakawang gawa. Ngunit para kay Silay, ito ay isang obligasyon. Si Raja Soliman Silang o Tito Raja, kung tawagin niya, ay personal na nag-imbita sa kanya. Sinasabing ito raw ay isang magandang paraan upang ipakita sa lahat na siya ay nakakabangon na muli. Kailangan mong ipakita sa kanila na hindi kanila kayang pabagsakin, Hija, sabi nito sa kanya sa telepono. Ang boses ay puno ng pag-aalaga na ngayon ay nagdudulot ng kaba kay Silay. Mula nang malaman niya ang tungkol sa kamatayan ng paru-paro, isang bahagi ng kanyang isipan ang ayaw maniwala. Si Tito Raja, ang taong umalalay sa kanila nung mga panahong wasak na wasak sila? Imposible. Ngunit ang isa pang bahagi, ang kanyang intuition na minsan nang nagligtas sa kanyang buhay ay sumisigaw ng panganib. Silay, Hija,
Mabutit nakarating ka. Sinalubong siya ni Raja, isang malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit. Ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at karangalan. Niyakap siya nito, isang yakap na dati nagbibigay ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng panlalamig sa kanyang buong katawan. Congratulations sa tagumpay ng event, Tito, sabi ni Silay, pinipilit na ngumiti. Ito ay para sa isang magandang layunin, sabi ni Raja, habang inaakay siya palayo sa karamihan, patungo sa isang mas tahimik na bahagi ng bulwagan. Pero hindi yun ang pangunahing dahilan kung bakit kita pinapunta. Mayroon akong gustong pag-usapan na makakatulong sa'yo. Huminto sila malapit sa isang pribadong lounge. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, Silay. Ang trauma, ang mga usapin sa korte, iniisip ko ang kapakanan mo. Ang mga ari-arian na iniwan ng iyong ama. Kailangan nating protektahan ang mga ito. Mula sa isang briefcase na hawak ng kanyang katulong, kinuha ni Raja ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Inilatag niya ito sa isang maliit na mesa. Ito ay isang trust agreement, paliwanag niya. Sa pamamagitan nito, pansamantala mong ililipat sa akin ang pamamahala ng iyong mga ari-arian. Ako ang haharap sa lahat ng legal na usapin, sa lahat ng gulo, para makapag-focus ka sa iyong paggaling. Kapag handa ka na, ibabalik ko sa iyo ang lahat. Ito ay para lamang protektahan ka. Ang kanyang boses ay malumanay at mapanghikayat. Ang kanyang mga salita ay puno ng luhika. Kung ibang pagkakataon lang, marahil ay maniniwala si Silay. Ngunit ngayon, ang bawat salita ay parang isang patibong. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang maliit na pitaka. Paulit-ulit. Isang mensahe, 2, 3, mula kay Bantayan. Hindi niya ito tiningnan, ngunit alam niya. Ito na ang kumpirmasyon. Hindi ko alam, Tito, sabi ni Silay, naghahanap ng dahilan. Kailangan ko munang pag-aralan ito kasama ng aking abogado. Ang ngiti ni Raja ay bahagyang kumupas. Wala kang dapat ipag-alala. Ang abogado ko na ang sumuri nito. Ligtas ito. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ito. Itinuro niya ang isang linya sa dulo ng dokumento, kung saan may nakahanda ng ballpen. Sumulyap si Silay sa kanyang telepono. Binuksan niya ito ng palihim. Huwag kang pipirma ng kahit ano. Siya ang nasa likod ng lahat. Umalis ka na dyan ngayon din. Ang mga salita ni Bantayan ay parang kidlat na tumama sa kanya. Totoo nga. Totoo ang lahat. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang hangin sa paligid ay tila kumapal. Kailangan niyang makatakas. Pasensya na po, Tito, sabi niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Pero kailangan ko po talagang umalis. Bigla po akong nahilo. Nang akmang tatayo na siya, ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa isang sinadyang pagkakamali, natabig niya ang isang baso ng red wine sa mesa. Ang pulang likido ay tumapon sa buong dokumento. Binabasa at ginagawang walang silbi ang mga papel. Naku, pasensya na po, sabi ni Silay. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ngunit ang nangiti ni Raja ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na tingin. Ang maskara ng isang mabait na tito ay bumagsak. Inilalantad ang mukha ng isang halimaw. Sayang naman, sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Mukhang kailangan nating gawin ito sa mahirap na paraan. Tumayo si Silay, ang kanyang puso ay dumadagundong. Kailangan ko nang umuwi. Nang tumalikod siya para umalis, 2 lalaking nakasuot ng barong at mas malaki pa sa isang pader ang humarang sa kanyang daan. Walang salita, ngunit ang kanilang presensya ay isang malinaw na mensahe. Wala siyang mapupuntahan. Lumingon siya pabalik kay Raja. Sa likod nila,
Isang pinto patungo sa isang pribadong silid ang dahan-dahang isinara ng isang katululong. Pinuputol ang kanilang koneksyon sa maingay na party sa labas. Naiwan silang tatlo sa tahimik na lounge. Ngumiti si Raja, isang nangiting walang buhay at puno ng kasamaan. Saan ka pupunta, Silay? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Ang bawat segundo ay parang isang oras habang pinapatakbo ni Bantayan ang kanyang sasakyan sa gitna ng trapiko ng gabi. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa. Ang imahe ni Silay na nakulong kasama si Raja ay nagpaalab sa isang pamilyar na takot sa kanyang dibdib. Ang takot ng pagkabigo, ang takot na muling mahuli sa pagliligtas. Unit 7, anong status? Sabi niya sa kanyang earpiece, nakikipag-ugnayan sa isang maliit na grupo ng mga pinagkakatiwalaan niyang pulis na pinamumunuan ng isang dati niyang kasamahan. Malapit na kami sa lokasyon mo yan. Naka-standby na kami para sa hudyat mo. Sagot ng boses sa kabilang linya. Ipadala mo na ang 2 tao sa service exit. Tiyaking walang makakatakas. I-secure ang perimeter. Ayokong may madamay na sibilyan. Ibinigay niya ang lahat ng ebidensyang nakalap niya. Ang mga bank transfer, ang testimonya ng peking testigo, lahat ay nakapaloob sa isang email na ipinadala niya ilang minuto lang ang nakalipas. Sapat na yon para makakuha ng search warrant, ngunit alam niyang wala na silang oras para hintayin iyon. Ang buhay ni Silay ay nasa panganib ngayon. Sa loob ng tahimik na lounge, ang tanging maririnig ni Silay ay ang malakas na kabog ng kanyang sariling puso. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin, ang pagkawala ng lahat ng pagkukunwari. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang Tito Raja na kanyang kilala. Ito ay isang mandaragit at siya ang kanyang biktima. Bakit ni Tito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may lakas. Ang lahat ng ito, ang pagkamatay ni Papa, ang paggamit mo kay Hukluban para lang sa isang pirasong lupa? Isang tawang walang kagalakan ang kumawala kay Raja. Isang pirasong lupa? Hija, ang lupang yon ay hindi lang basta lupa. Iyon ang susi sa isang proyektong magbibigay sa akin ng kapangyarihang hindi mo kayang imaginein. Ang tatay mo, matigas ang ulo niya. Sentimental. Hindi niya nakita ang potensyal. Kaya kinailangan kong alisin ang hadlang. Ang pag-amin ay direkta. Walang bahid ng pagsisisi. At ako? Tanong ni Silay. Bakit kailangan niyo pa akong patayin? Pwede niyo namang kunin ang lupa sa ibang paraan. Masyado kang matalino, Silay. Katulad ng tatay mo. Sabi ni Raja, lumalakad palapit. At si Hukluban? Isa lang siyang aso na sunod-sunuran sa pagkain. Madaling gamitin. Ngunit pumalpak siya. Kaya ngayon, kailangan kong tapusin ang trabaho sa sarili kong mga kamay. Habang nagsasalita si Raja, dahan-dahang idinulas ni Silay ang kanyang kamay sa loob ng kanyang maliit na pitaka. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang kanyang telepono. Sa isang mabilis na pagpindot, sinimulan niya ang isang voice call kay Bantayan. Hindi ito inilapit sa kanyang tainga, ngunit hinayaan lang na nakabukas sa loob ng bag. Ano sa tingin mo ang gagawin mo? Sabi ni Raja nakangisi. Walang makakarinig sa iyo dito. Walang tutulong sa iyo. Diyan ka nagkakamali. Sabi ni Silay. Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng tapang. Ito na ang kanyang huling laban. Ang laban para sa kanyang ama. Para sa kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang tingin. Puno ng determinasyon. Akala mo ba, pagkatapos ng lahat ng nangyari, haharapin kita nang walang anumang panlaban? Ipinakita niya ng bahagya ang kanyang telepono. Ang screen ay nagpapakita ng isang live audio transmission. Ang buong pag-uusap na ito ay naririnig ng mga pulis. Ang mukha ni Raja ay nagbago mula sa pagiging kampante tungo sa purong galit. Walang hiyakang bata ka. Sumugod ito patungo sa kanya, ngunit bago pa man siya maabot, isang malakas na kalabog
Ang yumanig sa pintuan. Sinipa ni Bantayan ang pinto. Bumukas ito ng malakas. Sa likod niya ay ang kanyang mga tauhan, ang kanilang mga baril ay nakatutok. Ang eksena sa loob ay tila huminto sa oras. Si Raja, na akmang sasaktan si Silay. Ang dalawang bodyguards na nagulat at si Silay, nakatayo sa gitna ng lahat, ang kanyang mukha ay pinaghalong takot at tagumpay. Raja Soliman Silang, arestado ka para sa tangkang pagpatay at sa pagpatay kay Mr. Monteverde. Sigaw ng hepe ng pulisya, nagsimula ang kaguluhan. Ang mga bodyguards ay sinubukang lumaban ngunit mabilis silang napasuko. Sumigaw si Raja, nagbanta, iginiit ang kanyang kapangyarihan, ngunit wala na itong silbi. Ang kanyang mga kasinungalingan ay gumuho na. Sa gitna ng lahat, ang mga mata ni Silay at Bantayan ay nagtagpo. Tumakbo si Silay patungo sa kanya at sinalubong siya ni Bantayan ng isang mahigpit na yakap. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Silay na ligtas siya. Ang bigat na kanyang dinadala ay tila gumaan. Habang inilalabas ng mga pulis si Raja, na ngayon ay nakaposas na, isang reporter mula sa isang TV crew na nagko-cover ng event ang nakakuha ng eksena. Ang kamera ay nakatutok sa kanila. Malapit sa isang TV screen sa lobby, isang balita ang biglang lumabas bilang breaking news. Flash report. Ang bilanggo na si Hukluban de la Roca at ang state witness na si Sawa Alvarez ay natagpo ang patay sa magkahiwalay na insidente. Ayon sa mga awtoridad, ito ay posibleng isang panloob na paglilinis ng sindikatong kanilang kinabibilangan. Ang mga tuta ay nilinis na ng kanilang mga amo. Ang huling mga hibla ng madilim na nakaraan ni Silay ay tuluyan ng naputol. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating maingay na mga headlines sa dyaryo ay napalitan na ng ibang mga balita. Ang kaso laban kay Raja Soliman Silang ay naging mabilis at matunog. Ang dami ng ebidensya, kasama na ang pag-amin na nai-record ni Silay, ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo at kasama niya, bumagsak ang isang imperyo ng kasinungalingan. Para kay Silay, ang mga buwang iyon ay isang dahan-dahang paglalakbay papalayo sa dilim at pabalik sa liwanag. Ang una niyang ginawa ay muling buksan ang kanyang event planning business. Ngunit sa pagkakataong ito, may bago siyang pangalan, Silay Events. Isang pangalan na hindi lang tumutukoy sa kanya, kundi sa isang sinag ng pag-asa. Ang kanyang kwento, na naging inspirasyon sa marami, ay nagdala ng mga kliyenteng humahanga, hindi lang sa kanyang talento, kundi pati na rin sa kanyang katatagan. Isang maaraw na umaga, pinasinayaan niya ang kanyang bagong opisina. Maliwanag ito at puno ng mga puting bulaklak. Kasama niya ang kanyang ina, si Manang Ginhawa, at ilang malalapit na kaibigan. Habang pinuputol niya ang pulang laso, isang ngangiti na tunay at walang bahid ng takot ang gumuhit sa kanyang mga labi. Para sa mga bagong simula, sabi niya, at ang lahat ay nagpalakpakan. Sa isang sulok, tahimik na nakamasid si Bantayan, isang bihirang nanangiti ang makikita sa kanyang mukha. Hindi na siya ang bodyguard ni Silay, ngunit naging isang permanenteng presensya siya sa buhay nito. Ang kanilang relasyon, na nagsimula sa panganib at kawalan ng tiwala, ay namulaklak sa isang bagay na kalmado, matatag at totoo. Kinahapunan, dinalaw ni Silay ang puntod ng kanyang ama. Nag-alay siya ng mga sariwang bulaklak sa ibabaw ng malamig na marmol. "Hay pa!" bulong niya habang hinahaplos ang nakaukit na pangalan. "Alam ko pong matagal akong hindi nakadalaw. Marami lang pong nangyari." Huminga siya ng malalim. Pero tapos na po ang lahat. Nakuha na po natin ang hustisya. Sana po, kung nasaan ka man, payapa ka na. Susubukan ko na rin pong maging payapa dito. Walang luhang pumatak. Sa halip isang pakiramdam ng pagtanggap at kapayapaan ang bumalot sa kanya.
Sa wakas, handa na siyang magpatuloy. Gabi na nang umuwi siya. Ang amoy ng bawang at sibuyas na ginigisa ang sumalubong sa kanya. Sa kusina, natagpuan niya si Bantayan. Suot ang isang apron, seryosong nagluluto ng adobo. Akala ko ba ako ang magluluto ngayon? Tanong ni Silay. Natatawa. Naisip kong kailangan mo ng pahinga. Sagot ni Bantayan, hindi inaalis ang tingin sa kawali. At para ipagdiwang ang bago mong opisina, ang mga gabing tulad nito ay naging kanilang normal. Mga simpleng sandali ng katahimikan, malayo sa gulo ng mundo. Naghapunan sila sa maliit na lamesa sa kusina. Nagkukwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Isang nakakatawang kliyente, isang bagong pelikula, isang lumang alaala. Pagkatapos maghapunan, habang naghuhugas sila ng pinggan, tumayo si Bantayan sa likod niya. Silay, sabi nito sa mahinang boses. Humarap si Silay sa kanya. Ang paraan ng pagtingin nito ay iba. Mas malalim. Sa lahat ng pinagdaanan natin, panimula ni Bantayan, nakita ko kung gaano kakatapang, kung gaano kakatatag. Akala ko, trabaho lang ang ginagawa ko. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na ang pagprotekta sa iyo ay hindi na isang obligasyon. Naging isang bagay ito na gusto kong gawin habang buhay. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Hindi ako magaling sa mga salita, alam mo yan. Pero gusto kong malaman mo na handa akong maghintay. Handa akong maging anuman ang kailangan mo. Kaibigan, tagapagtanggol. O kung papayagan mo, higit pa roon. Ang puso ni Silay ay napuno ng init. Ang lalaking ito, na dumating sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay, ang siyang nagdala ng liwanag. Hindi niya inaasahan, hindi niya hinanap, ngunit dumating ito. Yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi mo na kailangang maghintay. At sa gitna ng kanilang maliit na kusina, ibinigay niya ang kanyang sagot sa pamamagitan ng isang halik. Isang halik na nagsasara sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbubukas sa isang pangako ng hinaharap. Ngunit habang magkayakap sila, biglang nakaramdam si Silay ng isang bahagyang pagkahilo. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ayos ka lang? Tanong ni Bantayan, puno ng pag-aalala. Oo, medyo nahilo lang ako. Sagot niya. Mula sa pintuan ng kusina, nakamasid si Manang Ginhawa na kanina pa pala naroon. Isang nangiting puno ng kahulugan ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Silay, isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hija, sabi ng matanda. Kailan pa ba ang huling dalaw mo? Napatingin si Silay sa kalendaryo at napagtanto niya. Parang may bagong miyembro ng pamilya na paparating. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang panahon ay naghilom sa mga sugat at ang mga alaala ng takot at pagkakanulo ay unti-unting napalalitan ng mga sandali ng kapayapaan at pagmamahal. Ang dating tahimik na bahay ni Silay ay napuno na ngayon ng bagong buhay. Sa isang maliit na silid na dati puno ng mga lumang gamit, nakatayo ngayon ang isang kuna na gawa sa kahoy. Ang mga dingding ay pininturahan ng malambot na kulay ng dilaw at ang mga maliliit na laruan ay nakasabit sa bintana. Sumasayaw sa bawat dampi ng hangin. Pinagmamasdan ni Silay at Bantayan ang kanilang munting obra, magkahawak kamay. Ang tiyan ni Silay ay malaki na. Dala-dala ang bunga ng kanilang pag-ibig, isang simbolo ng bagong simula na hindi niya kailanman inakala. Sa tingin mo, magugustuhan niya kaya? Tanong ni Silay habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sigurado ako, sagot ni Bantayan. Ang kanyang boses ay puno ng init. Basta't nandito ka at ako, magugustuhan niya kahit saan. Ang dating seryoso at malamig na imbestigador ay tuluyan ng naglaho. Sa lugar nito ay isang lalaking puno ng pag-asa, isang lalaking handang harapin
ang isang bagong uri ng kaso, ang pagiging isang ama. Isang hapon, dumalo si Silay sa isang parangal para sa mga kababaihang negosyante ng taon. Nang tawagin ang kanyang pangalan bilang isa sa mga nanalo, isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Ang kanyang bestida ay maganda ang bagsak sa kanyang pagbubuntis. Maraming salamat po sa parangal na ito. Panimula niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng pasasalamat. Marami sa inyo ang nakakaalam sa aking kwento. Isang kwento ng pagbagsak. Ngunit ngayong gabi, gusto kong ibahagi ang isang bagay na mas mahalaga. Ang kwento ng pagbangon. Tumingin siya sa mga manonood, sa mga mata ng mga babaeng maaaring may sarili ring pinagdadaanan. Ang buhay ay susubukin tayo sa mga paraang hindi natin inaasahan. Dudurugin tayo hanggang sa akala natin ay wala nang matitira. Ngunit sa loob ng bawat isa sa atin, mayroong isang lakas na mas matibay kaysa sa anumang sakit. Isang lakas na nagmumula sa pagpiling mahalin ang ating sarili, sa pagpiling magtiwala muli, at sa pagpiling bumangon, gaano man karaming beses tayong madapa. Ang parangal na ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa lahat ng pusong nasugatan, ngunit piniling maghilom. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ni Bantayan. Walang salitang namutawi, ngunit sa mga mata nito, nakita ni Silay ang lahat. Paghanga, pagmamalaki, at isang pag-ibig na hindi na kailangan pang bigkasin. Kinabukasan, nagpasya silang bumisita sa Baryo Hiyas, ang maliit na baybaying bayan kung saan lumaki si Silay. Ito ang lugar ng kanyang kamusmusan, isang lugar na matagal na niyang hindi binabalikan. Habang papalubog ang araw, naglakad sila sa dalampasigan, ang kanilang mga paa ay lumulubog sa malamig na buhangin. Ang hangin ay amoy alat, at ang tunog ng mga alon ay parang isang walang katapusang awit ng kapayapaan. Dito ako dinala ni Papa noong bata ako. Kwento ni Silay habang nakatingin sa kahel na kalangitan. Sabi niya, ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay parang isang pagsubok. Babasagin ka, ngunit pagkatapos, babalik ka pa rin sa iyong kabuuan. Bigla siyang huminto. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sumipa siya, sabi niya, puno ng pagkamangha. Lumuhod si Bantayan sa buhanginan. Walang pakialam kung marumihan ang kanyang pantalon. Maingat niyang idinikit ang kanyang tainga sa tiyan ni Silay. At sa gitna ng katahimikan ng papalubog na araw, naramdaman din niya ito. Isang maliit, malakas na sipa mula sa loob. Napatingala siya kay Silay, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa purong kaligayahan. Sa sandaling iyon, hindi siya isang matapang na investigador o isang tagapagtanggol. Isa lang siyang lalaking nag-uumapaw ang puso sa pag-ibig para sa kanyang mag-ina. Naiyak si Silay, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng labis na kagalakan. Hinawakan niya ang pisngi ni Bantayan. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagdududa, lahat ay naglaho, tinangay ng alon. Alam ko na ang ipapangalan natin sa kanya, bulong ni Silay. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ihip ng hangin. Ano yon? Tanong ni Bantayan. Tumingin si Silay sa huling sinag ng araw na nagpapaalam sa abot tanaw. Tatawagin natin siyang liwanag. Ang kwento ni Silay Monteverde ay hindi nagtapos sa paglubog ng araw sa dalampasigan ng Baryo Hiyas. Sa katunayan, doon pa lamang nagsimula ang pinakamagandang kabanata ng kanyang buhay. Ilang buwan ang lumipas, isinilang niya ang isang malusog at magandang sanggol na babae. Pinangalanan nila itong Liwanag. At totoo sa kanyang pangalan, ang munting anghel na ito ay nagdala ng isang bagong uri ng liwanag sa kanilang tahanan.
Isang liwanag na mas maningning pa kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo o hustisyang nakamtan. Ang mga araw ay napuno ng mga simpleng himig ng buhay, ang iyak ng isang sanggol sa gabi, ang amoy ng gatas at pulbos, ang malambot na halik sa maliliit na pisngi. Si Manang Ginhawa, na ngayon ay isa ng lola sa kanilang munting pamilya, ay laging naroon, umaawit ng mga lumang kundiman para patulugin si Liwanag. Si Aling Dalangin naman ay halos araw-araw na dumadalaw. Dala-dala ang pagmamahal na tanging isang lola ang kayang ibigay. Si Bantayan, ang lalaking nakakita sa pinakamasamang bahagi ng buhay ni Silay, ang siyang naging pinakamahusay na kasama sa pinakamaganda nitong yugto. Ang kanyang mga kamay na dating sanay sa paghawak ng mga ebidensya at pag-ipit sa mga kriminal ay natutong magpalit ng lampin, magtimpla ng gatas at magpatulog ng isang sanggol sa kanyang dibdib. Sa mga gabing pagod si Silay, siya ang babangon. Sa mga sandaling nag-aalala si Silay, siya ang magpapakalma. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog si Liwanag sa kuna, nakatayo si Silay sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang pagbuhos ng ulan. Dati, ang ulan ay nagpapaalala sa kanya ng kalungkutan, ang gabi kung kailan namatay ang kanyang ama. Ngunit ngayon, ang tunog ng bawat patak ay parang isang paglilinis, isang paghuhugas sa mga huling bakas ng sakit. Lumapit si Bantayan at niyakap siya mula sa likod. "Ano ang iniisip mo?" tanong nito. "Iniisip ko kung gaano kalayo na ang narating natin," sagot ni Silay. Ipinatong ang kanyang kamay sa mga braso ni Bantayan. "Kung may magsasabi sa akin 2 taon na ang nakalipas na ganito ang magiging buhay ko, tatawanan ko lang sila." "Ang buhay ay puno ng sorpresa," sabi ni Bantayan. "Hindi." Pagtatama ni Silay, humarap ito sa kanya. "Ang buhay ay puno ng pagpili. Pinili kong magtiwala sa aking sarili. Pinili kong lumaban. At pinili kitang papasukin sa buhay ko. At iyon ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi na bumabagabag sa kanila. Si Hukluban at Sawa ay naging mga paalala na lamang ng isang madilim na kabanata, isang aral tungkol sa kasakiman at pagkakanulo. Ngunit isang aral na nalampasan na. Si Raja Silang ay nabubulok sa kulungan. Isang testamento na ang kasamaan, gaano man ito kaimpluwensya, ay babagsak din sa huli. Ang kwento ni Silay Monteverde ay naging isang alamat sa kanilang munting mundo. Hindi bilang isang kwento ng trahedya, kundi bilang isang kwento ng pag-asa. Ito ang kwento ng isang babaeng dumaan sa apoy ng pagkakanulo at lumabas na mas buo at mas matatag. Ito ang patunay na ang pinakamalalim na sugat ay kayang maghilom at ang pusong minsay na wala ng tiwala ay kayang matutong magmahal muli. Kinabukasan, ang araw ay sumikat ng napakaganda pagkatapos ng ulan. Dinala ni Silay at Bantayan si Liwanag sa hardin. Habang karga-karga ni Bantayan ang kanilang anak, itinuro ni Silay ang isang paru-paro na lumilipad sa mga bulaklak. "Tingnan mo, anak," bulong ni Silay kay Liwanag. "Isang paru-paro." Sabi nila, simbolo raw yan ng pagbabago, ng muling pagsilang. Ngumiti si Liwanag, isang ngiting walang muwang na nagpaliwanag sa buong umaga. At sa sandaling iyon, alam ni Silay na ang lahat ay nasa tamang lugar. Ang kanyang laban ay tapos na. Ang kanyang paglalakbay ay nagdala sa kanya sa tahanan. Ang puso na minsay pinagtaksilan ay hindi lang muling natutong maniwala. Natuto itong umibig ng mas malalim, mas matapang, at mas buo kaysa dati. At dito po nagtatapos ang kwento ni Silay. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na sandali ng pagtataksil, ang ating panloob na lakas at ang ating kakayahang magtiwala sa sariling kutob ay maaaring maging ating kaligtasan.
Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. At ang paghilom, gaano man katagal, ay laging posible. Maraming, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Naway mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Silay at Bantayan? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.